Bench Makapagal. Welcome sa fourth and final episode ng Rewatch 2025. Kasama ko pa rin dito sa studio ang dalawa sa aming correspondents, Amor and Lance. Guys, anong Christmas wish ninyo? This year has been very difficult for us. So, ang Christmas wish ko talaga, better year next year. That's right, ang daming mga bagyo, lindol, at natural disasters. And also, itong flood control scandal. Yes. Ikaw, Kaya yung Lance. wish ko pera. Total, ang dami-dami natin Maibalik ang binabayaran. pera. Maibalik ang pera. Pero kidding aside, talagang yun yung pinaka gusto natin ngayon, accountability, mapanagot yung mga dapat managot sa ating garapalang korupsyon dito sa flood control scandal. Yan naman talaga ang gusto ng marami. Sa hindi nakakaalam, si Lance ang nagko-cover ng all things related sa Independent Commission for Infrastructure plus DPWH. Yes. Si Amor naman sa Senate na nag-iimbestiga rin sa flood control anomaly. So, how was it for you guys covering something this big na halos araw-araw na topic ng lahat? Based on my experience, maraming resource persons yung talagang tumatanggi na magpa-interview. Literal na naghahabol tayo sa katotohanan. Coming from the transportation beat, sinundan ko si Secretary Vince Dizon when he transferred to the Department of Public Works and Highways. And yung DPWH relatively napaka-tahimik or tahimik na before, di ba? Sa Senate naman kasi, Ms. Mencius, talagang kadalasan may mga marathon hearings, That's lalo right. na kapag may ganitong kalalaking mga issues, lalo na involving anomalies in government. Ilang oras kang makikinig ng hearings, and minsan, talaga ang nararamdaman mo lang pagod eh. Pero dito talaga, given the magnitude of the flood control scandal, magagalit at magugulat ka pa rin talaga. Yung mga whistleblowers, mga witnesses, they have different versions of the story, pero isa lang yung confirmed, may pera po talaga na tinurakot. Nagtatrabaho ka, nag-overtime ka, tapos yung pera na Exactly. ibinayad mo as tax, pinagpaguran mo, ay hindi ginastos ng tama. Nag-cover ako nung very strong super typhoon sa Dagupan, Pangasinan. I remember this particular resident na pinuntahan namin malapit yung bahay nila sa tabing dagat. And sabi niya, may pinangakong flood control project doon sa lugar na yon like years ago. Hindi nila kailangang lumikas kung nagawa yung flood control project. Sabi nga ni ICI Commissioner Babe Singson, there's 1.7 trillion pesos na nailaan from 2016 hanggang 2024 or 2025 sa flood control projects, and yet tuwing may bagyo, may nababaha, and worse, ang dami pa ring namamatay. It feels like itong flood control scandal has dominated the entire year, di ba? Pero if you look back, nagsimula lang to nung SONA eh. May sinabi pa siya na mahiya naman kayo. Ano yung pinakamalaking nangyari? I would say, would be the case referral against former Speaker Martin Romualdez na nag-resign din noong September. Yung ICI and DPWH, they recommended plunder charges and several other criminal and administrative charges. Si dating House Appropriations Chairman Zaldico, same with the charges. Pero yung issue doon, I guess, would be bakit plunder? Historically, talagang mahirap patunayan sa korte, and unlike the previous referrals of the DPWH and ICI, wala yung malversation of public funds na historically mas madaling mapatunayan. There's that entire discussion about Orly Guteza. Nag-iisang witness na talagang nag-implicate directly kay Romualdez. Yung kanyang testimonies ay merong mga kumbaga debate kung dapat bang gamitin. Kasi nga, nasaan ba si Guteza ngayon? No less than a Manila court ang nagsabing may peking notarial details. And ito naman pong si Zaldico, talagang several witnesses have named him na talagang siya yung itinuturo behind the biggest budget insertions. Dahil nga alam natin na nasa ibang bansa si Zaldico mula nung pumutok itong issue na to. Later on, naglabas siya ng videos. Yes, several. Yes, several videos na iba naman syempre yung kanyang side of the story. Of course, Alam mo, he parang denied naging the Netflix allegation. series yung mga videos niya May dahil mga inaabangan talaga every time na maglalabas siya, and inimplicate niya as high as President Bongbong Marcos. And although the presidential son, House Majority Leader Sandro Marcos. But the problem there is, it's not a sworn statement. It cannot be accepted as evidence. Actually, si Zaldico rin yung isa doon sa 8 contractors na tinatawag. Meron din ganun na nangyari supposedly sa Senado. yung mga former Senate leaders ang na-implicate dito sa flood control scandal. So there's former Senate President Cheese Escudero,
former Senate President pro tempore Jinggoy Estrada and Majority Leader Joel Villanueva na they are behind budget insertions and kickbacks. Although, of course, they have denied these allegations already. But, yung amid the flood control scandal, nawala sa kanila yung kanilang mga posisyon. In one of the press conferences nga, Miss Menchi, sinabi candidly ni Senator Ping Lacson na hindi niya masyadong naintindihan yung ilan sa mga sinabi ng mga Diskaya dahil busy daw sila sa pangangalap ng numero to change the leadership. And speaking of the Diskayas, para silang Alice Go ng Actually, 2025. I was about to say talagang sila yung unexpected Oo. personalities or siguro talagang hindi kilala ng publiko. Talagang naging sorpresa na naging laman sila ng balita. And yung isa nga doon sa pinaka-issue, so Duterte administration pa lang, nakakakubra ng mga kontrata yung Diskaya. Kino-question nga yung mga sasakyan. Nakita ko yung mga luxury cars na yun. I think 5 out of 7 na mga luxury cars yung na-auction ng gobyerno. May mga natitira pa doon yung Rolls Royce. Baka naman Miss Lenshu. Hindi ba yung payong lang? Ay, yung payong lang. Yung payong lang ang kaya nating Kaya bilhin. Pero yung payong, pwede. 2 milyon na daw yun. Hindi. So, bakit hindi na lang nila ibenta at napalugi? I At think least yun yung isa meron man lang yun yung maibalik. isa sa mga options nila kapag dahil hindi na nga na Okay. auction for the second time. Pero kung wala talaga, sisirain At least may maibalik na na kahit pera sa atin. kapiranggot na pera ng taong bayan. DPWH naman talaga yung agency na naging sentro nitong scandal na to. Maraming mga hearings yung nandoon sila Bryce Hernandez, Henry Alcantara, JP Mendoza, sila yung mga engineers ng Bulacan 1st District Engineering Office. And there's also former Undersecretary Roberto Bernardo na talagang nagpangalan sila ng mga officials, ng mga lawmakers na involved dito sa budget insertions. Itong mga DPWH personnel, nakita natin kung gaano din yung naging connections nila dun sa lawmakers. It's really, sabi nga, para siyang sindikato talaga. Si former Undersecretary Roberto Bernardo, sinimiti niya yung sarili niyang testimonya na sinabi niya sa Senado sa ICI. And ito yung dahilan kung bakit nire-rekomenda na pakasuhan yung ilang mga mambabatas. Si Roberto Bernardo din ay isa dun sa parang kinoconsider or nag-a-apply bilang state witness. Of all the testimonies, sabi ni ICI Chairman Andres Reyes, naniniwala siya dun sa sincerity. But yung sinasabi rin doon ni Senator Ping Lacson, kailangan magbalik siya ng 1 billion? Yeah, there's this entire discussion about the restitution. Kung kailangan nga ba talagang magbalik ng pera before one is admitted into the witness protection program. Bryce Hernandez, he also returned. 2 sasakyan. Oo, 2 sasakyan. Si Tapos Henry Alcantara, Alcantara. 110 million pesos na yung naisauli niya. Kung tutuusin, maliit na yun. Yes. Kasi 300 million yung pinapasauli sa kanya. But would you say na ang bilis ng developments? Parang 5 months pa lang to since pumutok up until now. Siguro in a sense, may usad itong investigasyon, pero hindi kasi yun yung hinahanap ng publiko ngayon. Yung gusto nila is talagang kung sino yung pinaka-mastermind, as they say. Although sinasabi nga ni Ombudsman Remulla, talagang nag-institute na sila ng reforms, nag-implement ng reforms para mapabilis. So, what is going on now? Business as usual, yung mga senators, even those implicated, kasi wala pa naman talagang na charges na nafo-forward sa Sandigan Bayan involving yung mga senators. And on the side of ICI, kung sa inyo business as usual, I think yung sa kanila is ang tanong hanggang kailan may independent commission. Dahil ngayon, Nagre-resign yung mga Commissioners. But, there are also lawmakers pushing, parang Ma-institutionalize i-institutionalize itong independent commission. Sa ngayon, they started live streaming the hearings, pero hindi, parang mas mabilis kasing i-grant yung executive session. Sa Senado kasi very seldom gawin yung mga executive session eh. Usually, natatandaan ko yan sa mga hearings or proceedings involving public safety or national security involved. Usually, doon ginagrant yan. So, si Justice and Human Rights Committee Chairman Kiko Pangilinan nga is saying na kung maisasabata sana itong Independent People's Commission, siguro maiiwasan na yung mga executive sessions. Magkakaroon din ng subpoena powers. Yeah. Hindi lang puro invite ng mga resource persons. Example, the Yes. Diskayas. Hindi na sila nakipag-cooperate. The impression sa Diskayas, they will be considered a state witness kapag nakipag-cooperate. At marami pang question surrounding the death of former Public Works Undersecretary Catalina Cabral na isa rin sa key figures ng flood control scandal. Kaya't isa sa mga aabangan natin sa susunod na taon ang investigasyon dyan. So far,
nakadalawang trillion peso march na. Very historic yung 2 trillion peso march. Yung una, September 21, that coincides with the martial law anniversary. Pangalawa, Bonifacio Day. Hindi mo inaasahan na ganun karami na yung mga Pilipino naggalit dito sa korupsyon. Doon, nag-unite yung Catholic Church or yung iba't ibang religious groups. Gayon din yung mga artista. Biro nga nung iba, ganito kalala yung problema na pati daw mga introverts ay napalabas ng kanilang bahay at sumama doon sa rally, doon sa Exactly. protest. May plano pa ba na masundan itong rally? I think they're preparing for February 2026 dahil yun yung EDSA People Power anniversary. What we all can do now ay manatiling mapagmatsyag at patuloy na maghanap ng sagot at accountability sa bilyon-bilyong piso, oportunidad at buhay na nawala sa mga Pilipino. And that's a wrap. Thank you, Lance Amor. And thank you to our viewers for rewatching 2025 with us dito sa Newswatch Plus. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Sana may mapanagot! Oo, sana may makulong! Yes!